Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Sabi niya, oras magsimula na si Marcolita sa Blue Ribbon. Excuse me. Malalaman na natin gaano kadami ang pinagtakpan ni Lacson. The biggest cover-up in history. Todo deny si Senator Lacson. Wala akong pinagtatakpan. Romualdez, hindi ko yan pinagtatakpan. Mga walang pinagtatakpan. Tingnan natin. Pati si Mayor Benji Magalong nagsalita na rin sa interview ni Karen Davila. Nagsalita siya. Satisfied ka ba sa investigasyon, flood control, panahon ni Lacson as BRC chairman? Anong sagot ni napaka-diplomatic yung sagot ni Mayor Magalong? Sabi niya, bakit hindi pinatawag yung Brave 18 Marines? Dapat sana mapatawag. Kaya lang, sabi niya, mayroon din yung punto naman ni Senator Lacson na inconsistent yung mga testimony nila. Medyo binalansi niya. Kaya lang, the fact na sinabi niya, bakit hindi pinatawag yung Brave 18 Marines? Yun lang. It speaks volumes. Kung inconsistent yung mga testimony nila, di mas mabuting patawag mo pa rin para mabuking lalo na inconsistent nga, walang katotohanan yung pahayag nila. So tapos na ang issue. The fact na hindi pinatawag, nandyan pa rin yung claimor ng taong bayan na dapat pakinggan sila. Kaya tuloy itong si kilalang political strategist na si Mr. Lito Banayo, kaibigan ito ni Lacson. Klasya, meron silang Thursday lunch. Nagkikita-kita sila at napapag-usapan ang nangyayari sa bayan. Anong sabi ni Mr. Lito Banayo? Hindi ko na maintindihan si Senator Lacson. Ano nang nangyayari sa kanya ngayon? Bakit nangyayari ngayon? Kasi iba ang direksyon eh. Nung una, kilala si Lacson na graft fighter, anti-corruption advocate talaga yan. Yan ang kanyang legacy nung una. Kaya lang nag-iba, nung hinawakan niya ang Blue Ribbon, nag-iba. Marami ang naniniwala na may pinagtatakpan. Pati si Congressman Edgar Erese, sabi niya, Idol, anong nangyari sa iyo? Idol, meaning si Lacson. Kasama ka na rin ba sa cover up? So, tuloy, naging sikat. Biglang sumikat si Senator Marcoleta. In-interview siya, foreign media, RT International. Foreign media network, TV network, based sa Moscow, Russia. In-interview siya tungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Tanong, bakit meron kang kaso? Bakit may precautionary hold departure order ka na? Yan ang mga tanong eh. In-explain ni Marcoleta. Dahil sa pagpupursige ko na imbestigahan ang greatest nakawan sa history ng aming bansa. Ako na lang ang nagsasalita. Ako ang nagpupursige na imbestigahan ito. Kaya ito ang ginagawa nila sa akin. Kinakasuhan ako. Kaya balik tayo kay Mr. Lito Banayo. Sabi, allergic na allergic ang taga-palasyo. Mga korap, mga nakatanggap ng maleta, allergic sila. Takot na takot sila dito sa investigasyon ni Marcoleta. Kaya ilang araw na lang.
Sunday man ngayon, ano? Tapos na ito. Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw na lang. Huwebes, yan na. Now showing ang pelikula na naantala ng how many months? Sa wakas, ang taong bayan, maririnig na natin yung manumpa ang Brave 18. Tapos i-cross-examine. Nako, galing. Oh, ikaw ba yung nagdala ng mali-maleta doon sa bahay ng presidente sa Paway, Ilocos Norte? Yes, Your Honor. Oh, kailan? Ganito. I-cross-examine ngayon. Doon na natin malalaman pag na-cross-examine kung bibigay ba o hindi. Ang mga maleta senators, mag-a-attend ba? Mabuti kung mag-attend sila para i-cross-examine nila yung mga Marines na nagsabi na nag-deliver sila. Pag pumalya ang Marines, ibig sabihin na wala, sinungaling ito. Kailan kung napatunayan niya, consistent yung sagot niya, kaya nga importante ito, yung delivery, alleged delivery, Pangulo mismo Paway, Ilocos Norte at saka Forbes Park. Pangulo. Anak ng Pangulo, Sandro Marcos, Martin Romualdez, dating SP Soto, Erwin Tolpo, sino pa yan? Mga napangalanan, walang cover up ito. Sabi ni Senator Cayetano, kahit sino dyan, ragasa. Walang pinipili. Oh. So, largest cover up in nation's history. Ay, nako. Oh. Comments. Correct, sabi ni Robilusa Salonga. Roy Lanilo. Salon Stock, iba na naman ang script mo. Silent martial law. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Butang kayo inabang sa kanay. Oh, so mao ni ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So makita nimo nga natagaan siya og yero. Dako gid akong pasalamat nga nabutan ni atop nga bisag layo ang amoa. Dagan sa alamat sa Ginoo. Oh, so mao na ni ang ilang atop nga kawayan lang. So makita nimo. So mao pud ni ang ilang kahimtang ng mga gamit. So kawayan ang atop, kawayan pud ang dingding. So ang salog, so luoy kay sila. So karon ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga makaatop na gid ka ug mapulihan na ang imong atop nga kawayan. Salamat sa Ginoo kay naabutan mig atop bisag layo mi. Dagang kaayo salamat sa inyo kay na kaatop na gid mi nailisan among atop nga luoy sad kaayo. Oo. So pila na ni katuig te? 8. Walo na katuig ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So na kay anak te? Naa. So nag-eskwela? Upat o isa ra ang gaeskwela. Isa ra. So naay anak si ate. Upat, isa ang nag-eskwela. So pila na dai imong edad te? 43. So 43 na ka ate. So nganong kawayan man ang inyong kuante? Atop. Di manggod ka hampudan sa among paniguro kay
O tungod sa inyong kalisod te, kutobra sa pagkaon ng inyong makwartahan. So panguma lang ang inyong kuante. Among Paningkamot. panginabuhi. Oo. So si ate panguma lang ang ilang kuan. Salamat to Ginoo sa nakatadaw video. Salamat kaayo te. Salamat.